Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 23 to 28. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan." Ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. At sa araw na iyon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy morning po sa inyong lahat. Happy Saturday morning. Sa opening ng gospel natin, no? Ito yung gusto sana nating bigyan ng emphasis ng pagninilay. Yung sinabi ni Jesus na, "Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan." Let me translate this in English, no? Medyo mas maganda ng konti pagka-English. Anong sabi? "Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete." Dito yung magiging sentro ng ating pagninilay, no? Hahatiin natin itong opening statement ni Jesus into 3 parts. Number 1, anong sabi niya? "Whatever you ask the Father in my name, He will give you." Napakaganda ng pangako nito ni Jesus. Pero madalas, mali ang pagkakaintindi natin. Akala natin kapag nagdasal tayo, automatic, ibibigay agad-agad. Yung bang pag sinabi natin, basta hingin natin, in Jesus name, kina-claim ko na, yung bang automatic ay ibibigay na sa atin. Parang feeling natin ito ay magic formula. Hindi ito abracadabra, as we said before. Ang ibig sabihin ng in my name ay humingi tayo sa Ama ayon sa puso, kalooban at paraan ni Jesus. Kaya minsan hindi agad binibigay, hindi ayon sa gusto natin o hindi ayon sa oras natin. Hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos, kundi dahil may mas nakikita siya kaysa sa nakikita natin. At kung tutusin, ilang beses na rin tayong iniligtas ng Diyos sa mga bagay na akala natin noon na sagot sa dasal natin. Minsan, yung ating mga unanswered prayer, ito ay paraan para maprotektahan tayo. Pangalawang part, sabi niya, "Until now," hanggang ngayon, "you have not asked anything in my name." Hanggang ngayon, hindi pa kayo humingi sa pangalan ko. Parang may lungkot sa part nito ni Jesus. Parang sinasabi niya, bakit hanggang ngayon hindi ka pa humingi? Bakit hindi ka pa lumalapit? No? Parang until now, you have not asked. At kung magiging honest tayo, marami sa atin ganito. Kapag may dumarating sa ating problema, anong una natin gagawin? Mag-overthink muna tayo, kikimkimin muna natin, sasarilinin muna natin. At ang last option natin, si Lord.
Minsan kasi sanay tayong maging strong. Ayaw nating maging vulnerable. Ayaw nating aminin na kailangan natin ng tulong. Pero alam mo, hindi kawalan ng pananampalataya ang paghingi ng tulong sa Diyos. Mas malaking faith nga iyon. Kasi ang taong marunong humingi sa Diyos ay taong marunong magpakumbaba. Baka meron ka pang konting tampo. Go back to God the Father. At ito, pangatlo, ask and you will receive so that your joy may be complete. Maging buo ang ating kasiyahan. Paano nga ba nagiging buo yung ating kasiyahan? Hindi lang basta ask and you will receive so that your joy may be complete. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay hindi lang maibigay ang kailangan mo. Gusto niyang buuin ang hinahanap ng puso mo. Kasi may mga bagay na akala natin magpapasaya sa atin. Akala natin mapapasaya tayo ng pera, ng success, relationship, achievement. Pero kahit makuha natin ang lahat ng iyon, di ba, may kulang pa rin. Bakit? Kasi yung tunay na joy ay hindi lang galing sa natatanggap mong blessing, kundi ito ay sa relasyon mo sa Diyos na nagbibigay nito. At minsan, doon tayo nagkakamali. Mas gusto natin yung gift, mas gusto natin yung regalo kaysa sa giver. Para makomplete yung joy natin, maniwala tayo na merong Ama na nagmamahal sa atin, may Diyos tayong malalapitan, at nariyan si Jesus na hindi nagsasawang mamagitan para sa atin. Let us pray. Lord, salamat dahil nilapit mo kami sa Ama. Turuan mo kaming manalangin na may tiwala, hindi lang kapag desperado na kami, kundi dahil naniniwala kaming mahal mo kami. Kapag napapagod na kaming maghintay, palalimin mo yung aming pananampalataya. Marami sa amin, Lord, marami. Sawa ng umasa. Dahil parang wala namang paggaling. Hayaan mo, Lord, na ipagkatiwala namin ang lahat sa iyo. Huwag doktor ang asahan namin, huwag yung sarili naming lakas, kundi ikaw. Punuin mo ang aming puso ng kagalakan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Amen. Friends, kung meron kang kakilalang nangangailangan ng message ito ngayon, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, sa ating mga ka-classmate. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.